Kin-ina. Hindi mo pa ba nasuri ang kanyang meridian? Bakit kailangan pang suriin ng meridian? Nakikita ko ang kanyang butong panlaban ay kakaiba. Ang kanyang potensyal ay tiyak na hihigit sa karaniwan. Pinagtulungan niyo akong lokohin. Hindi ka namin niloko. Mula simula hanggang dulo, wala kaming sinabi ng batang ito. Ikaw ang masyadong nagtiwala sa iyong mga mata at naniwala sa mga tsismis. Sa harap ng buong lungsod ng Yuzhou, tinanggap mo siya bilang alagad. Huli na para magbago ang isip mo ngayon. Diwata, basta matulungan mo akong buksan ang 8 meridian at matagumpay na makalakad sa landas ng martial arts. Kahit anong kapalit, ayos lang. Si Matandang Lee ay kulang sa lahat, maliban sa pera. Hindi ko alam ang paraan para buksan ang 8 meridian. May isa pa akong bagay. May pustahan kaming matandang Sekmaster ng Jukasek. Pagkatapos ng 3 taon, maglalaban ang aking alagad at ang kanyang alagad. Kung matalo, baka hindi mo kayanin ang kahinatnan. Huwag niyo akong iligtas. Binibini, mas mabuting mag-isip ka ng paraan. Ang batang ito ay walang limitasyon. Talagang magsusuko siya sa laban. Pagsasanay ang katawan. Paano? Pagsasanay ng katawan, ang payat niyang braso at binti ay hindi magiging malakas. Kung gayon, isa lang ang paraan. Wersahang buksan ang kanyang meridian. Gusto mo siyang patayin? Tiyak na mamamatay. Hindi kaya ng ordinaryong tao. Pero siya, marahil ay kaya niya. Huwag mong kalimutan. Mayaman ang mansyon Lee. Sobrang yaman. Ang sakit ng pagkasira ng meridian. Hindi ito kayang tiisin ng ordinaryong tao. Subukan lang natin para malaman. Ay? Nasaan na ang batang yon? Hindi kaya nalunod talaga? Iligtas siya. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Icha, anong nangyayari? Ang batang yan, ginulat ako, isang matandang tao. Gusto mong matuto, AMM? Sage, kaya ko pa namang tiisin ang kaunting hirap. Sabihin mo sa tatay mo na maghanda ng mahimalang gamot. Isusulat ko ang pangalan ng mahimalang gamot. Kung gaano karami, mas mabuti. Gaano karami? Bigyan mo ako ng tinatayang dami. Punuin mo lang ang silid na yon. Icha, Maaari kang hindi maghanda. Kung gayon, pagkatapos ng 3 taon, maghintay ka na lang na patayin ka ni Huling Air. matandang Zhang, matandang Qin, ano ba talaga ang gagawin nila? Alam mo ba? Hindi ko alam. Itong mga gamot sa listahan, gaano karami ang kailangan? Sabi ng kapatid ko, kailangan punuin ang isang silid. Itay, ipagkakatiwala mo sa akin ang bagay na ito. Ako na ang bahala sa pera. Aking mahal na Yue, alam mo ba kung gaano karaming pera ang kailangan para sa listahang ito? Alam ko. Pera lang yan. Mas mahalaga ang pangarap ng aking kapatid. Ikaw kalaga. Sige, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat ng ito. Matagal ko nang naririnig ang galing ng 3 prinsip. Ngayon ko lang nakita. Totoo nga ang mga sabi-sabi. 3 prinsip, pakiusap. Nabalitaan kong nasugatan ang 3 prinsip sa isang pagtatangka sa buhay. Gusto ko sanang bumisita. Pero natatakot akong makaistorbo sa pagpapagaling ng prinsip. Kaya ngayon lang ako nakapunta. Sana'y hindi niyo po masamain, prinsip. Kapatid na Lee, huwag kang maging formal. Masaya na ako na nakapunta ka. Kapatid na Muyaw, ano ang plano mo? Babalik ka na ba sa lungsod pagkatapos mong gumaling? Hindi pa nagmamadali. Dahil nandito na ako, gusto ko ring makita ang kultura at kaugalian ng lungsod ng Yuzhou. Hindi may iwasan na kailangan ko pa ring abalahin. Kapatid na Lee, Paano mo naman nasabing abala? Kung nais ng 3 prinsip na manatili, masaya ako. Maraming salamat. nga pala, may isang bagay na matagal ko nang kinagigiliwan. Noong nasa kapital na lungsod ako, narinig ko na ang pabango ng pamilya Lee sa Yuzhou. 3 prinsip. Kailangan kong bumalik at pag-usapan ang bagay na ito kay Itay at 8. Sana'y makapaghintay ang prinsip ng 1 o 2 araw. Tiyak na bibigyan ko ang prinsip ng isang kasyasyang sagot. Sige, dito na lang ako maghihintay ng magandang balita mula kay kapatid na Lee.
Walang galang. Anak, bakit ikaw yan? Hindi ka naman pumupunta sa silid-aklatan. 8 Yue. May negosyo ba tayo sa Changsun Family Business Alliance ng kapital na lungsod at sa Yinclan Ban? Mayroon tayo sa Business Alliance at Yinclan Bank. Pero wala sa Changsun Family. Bakit? Ang korte ng imperyo ang nasa likod nila. Korte ng Impeyo. Sigurado ka ba sa balita? Ang ikatlong prinsip mismo ang nagsabi, hindi siguro siya nagbibiro. Kung ganoon nga, medyo may problema. Hindi ko akalain na umabot na pala ng ganoon kalayo ang impluensya ng korte ng imperyo. At Yue, huwag ka nang masyadong mag-alala. Bawat kapahamakan ay may kaakibat na benepisyo. Hindi ba't ang ikatlong prinsip ay nagbigay ng 3 pagpipilian? Hayaan mo muna silang mag-away-away. Nasaan na ang mahimalang gamot ko? Halos handa na. Huwag kang mag-alala, Bonso. Sige na, hanapin mo na ang asawa mo. Asawa ko? Si Matandang Kin ang sinasabi mo? Nga, tanungin ko nga siya kung kailan magsisimula ang pagsasanay. Magiging sword immortal na ako, ha? Itay, sa tingin ko maganda ang mungkahi ng bunso. Hayaan muna nating magpigilan ang 3 pamilya at mag-ubusan ng lakas. Talagang magagawa. Kung kinakailangan, hayaan si King Shi na magplano ng palihim para lalong lumalim ang pagdududa ng 3 pamilya. Nasaan sina Matandang Zhang at Matandang Kin? Nasa likod mo lang. Sino ang niloloko mo? Diwatang Guro, kailan ka pa dumating? Kadarating lang. Bakit mo ako hinahanap? Handa na ang mahimalang gamot. Kailan ako magsisimulang magsanay? Ngayon na. Ang bilis naman. Handa na ang gamot. Hubad na. Diwatang Guro. Hindi yata tama yan. Hindi dapat nagdidikit ang lalaki at babae. Hindi po ba kayo pwedeng lumayo muna? Ang dami mong sinasabi. Inyeta ka, kin-ina. Nakakapagmura ka pa. Ibig sabihin malakas ka pa. Hindi ka mamamatay. Ah! Kung ganoon ka kalakas, ulitin natin. Puno ng apricot, namumulaklak ng puti. Ngayon, ang immortal ay dumating sa aming bahay. Tinulungan ako ng immortal at muling pinagsama ang buhok para sa mahabang buhay. Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Ang batang Ginoo ay napagod lang at nahilo dahil sa matinding sakit. Nawalan lang siya ng malay. Wala siyang panganib sa buhay. Kapatid, kapatid. Gising ka na, Bonso. Masakit na ba? Hindi na. 8 Yue, gabi na. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi pa. Ipinagluto kita ng paborito mong lotus seed soup. Yue. Magpahinga ka na ng maaga. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta masaya ka. Masaya na rin ang ate mo. Bonso, huwag kang magmadali. Zai, anong problema? Mas malalim ang iniisip ng bunso kaysa sa inaakala natin. Diwatang Guro. Ano? Ayos na ako. Pwede na tayong magpatuloy. Hindi pa lubusang gumagaling ang iyong meridian. Sigurado ka bang kakayanin ng iyong katawan? Sigurado. Kung gayon, tara na. Diwatang Guro. Ano? Hindi mo ba ako tuturuan ng espada? Kaya mo pa bang tumayo? Kaya. Ano ang espada? Hari ng lahat ng armas. Mali. Sagutin mo ulit. Ang espada ay ang hari ng mga sandata. Mali. Sagutin mo ulit. Ang espada ay pamatay na sandata. Tama. Ang espada ay pamatay na sandata. Kaya kahit gaano pa kaganda ang isang galaw, isa lang ang layunin nito sa huli. Mula ngayon, magsanay ka lang sa 3 galaw, hati-hiwa, saksak. 1,000 beses araw-araw. Ang espada na ito ay King Shuang. Maaari mong hiramin pa samantala. Opo, maraming salamat, Diwatang Guro.
Ngunit bawat sword cultivator ay may sariling espada. Kaya, kailangan mong makahanap ng espada na tunay na sa iyo sa lalong madaling panahon. Ipapahiram mo pala ang iyong espada sa kanya. Mukhang iba talaga siya sa iyo. Hindi ko inakala na ganoon kabilis mo siyang kinilala. Nang lumabas siya sa butika, nagkaroon na siya ng karapatan. Itay, bakit niyo po pinabalik si King Shi? Hayaan mong ang ate mo ang magsabi sa iyo. King Shi, alam mo na ang tungkol sa pagdating ng ikatlong prinsip sa lungsod ng Yuzhou. Gusto niyang alamin ang tunay na kalagayan ng mansyon ng Li at gamitin ang pangalan ng imperyo para makialam sa negosyo. Ang Changsun Family Business Alliance sa kapital na lungsod at ang Yin Clan Bank ang mga pagpipilian na ibinigay niya sa atin. Kailangan nating pumili. Ate, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Sa mga susunod na araw, pupunta ako sa kapital na lungsod para makipag-usap sa tatlong pamilyang ito tungkol sa kooperasyon sa negosyo. Gusto kong magpadala ka ng mga tao ng palihim sa panahong iyon para sirain ang relasyon ng tatlong pamilyang ito. Ayaw mo ba? Opo. King Shi, ang bagay na ito ay kailangan lang ipagawa sa iba. Hindi ka dapat personal na kumilos. Opo, Itay. Itay, kahit may sama ng loob si King Shi, ang puso niya ay para pa rin sa mansyon ng Li. Siguro. Hindi man lang mahawakan ang sariling espada. Walang silbi. Nagsisikap naman si Zai. Bigyan niyo lang siya ng kaunting panahon. Ate, hanggang kailan niyo siya poprotektahan ni Itay? Diwatang guro, pwede po bang humingi ng kalahating araw na pahinga? Babawiin ko po ang mga oras na nawala pagbalik ko. Saj, Maraming salamat po, Diwatang guro. Kuya, nakabalik ka na pala. Tapos ka na bang magsanay ng espada? Hindi pa, dahil sa ipinangako ko sa ikatlong prinsip. Kailangan ko siyang sagutin sa loob ng 2 araw. Alam mo ba ang tungkol sa pagpunta ng ate mo sa kapital na lungsod? Alam mo ba? Mapanganib sa kapital na lungsod. Dapat ay responsibilidad mo ito bilang lehitimong anak. Pero dahil sa kawalan mo ng aksyon, kaya napilitan ang ate mo na pumunta. Naiintindihan mo ba? Tama po ang sinabi ni Kuya. Sasama ako ng palihim sa ate mo sa kapital na lungsod. Ang lungsod ng Yuzhou ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Kuya. Sechna. Ang ikatlong prinsip ay tuso. Mag-ingat ka sa pakikitungo sa kanya. Akala ko ay makakapag-host ako sa kapital na lungsod. At makakapag-inuman kami ni kapatid na Li. Kung magkaroon ng pagkakataon, tiyak na bibisita ako sa ikatlong prinsip sa kapital na lungsod. Nga pala, ailan alis ang iyong at? Sa mga araw na ito, Mabuti. Kung gayon, sabay na kaming alis ng iyong ate pabalik sa kapital na lungsod para may makatulong din sa daan. mainam iyan. Kung gayon, salamat sa abala, ikatlong prinsip. Bakit parang pagod na pagod ka sa paglabas? Ang kausapin ang isang taong kasing tuso ng ikatlong prinsip, talagang nakakapagod. May gana ka pang sabihing tuso ang iba. Sa lungsod ng Yuzhou na ito, ikaw ang pinakatuso, bata ka. Matandang Zhang, maling-mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Palagi akong tapat sa lahat. AMEA, kahit aso sa lungsod ng Yuzhou, hindi maniniwala sa sinasabi mo. tapos na ba ang pagsasanay mo sa espada? Malapit na. Umalis ang ate mo ngayon. Hindi mo ba siya hahatid? Pupunta siya sa kapital na lungsod. Hindi. Ligtas si Etyue dahil sa lihim na proteksyon ni Kuya. Ligtas si Etyue. Kailangan kong magsanay ng espada. Hindi ako pwedeng mawala sa focus. Ligie, sumama ka sa akin. Saan? Bagong pagsasanay ba ito? May inihanda akong pagsubok para sa iyo. Huwag kang magtanong pa. Ay, delikado ba? Para sa akin, maliit na pagsubok lang ito. Hindi delikado. Say, pupunta na ako. Hindi delikado? Gusto talaga ng babaeng ito na patayin ang batang ito. Nakakatuwa. Talagang nakakatuwa. May isang hari ng gamot sa bundok Niebes sa bangin na ito. Malaking tulong ito sa pag-ayos ng iyong mga meridian. Kung makukuha mo ito, may tiwala ako na mabubuksan ko ang isa sa iyong mga meridian sa maikling panahon. Talagang napakagaling. Pupunta na ako ngayon. Sandali, hawakan mo itong espada. Mangunguha lang naman ng gamot, hindi naman kailangan ng espada. Di ba? Hindi rin naman mahirap ang daan sa bundok. Hawakan mo na. Maraming mababangis na hayop sa bundok. Para sa kaligtasan.
Sino ang nangahas na manggulo sa teritoryo namin? Bakit kayo nakatunganga diyan? Tingnan nyo nga kung sino yan. Opo, boss. Boss, nandoon siya. Babae lang pala. Babae lang. Nangahas pang maging mapangahas. Habulin nyo. Haring Tsuisen, nasaan na ba siya? Nandoon siya. Siya yan. Huwag nyo siyang takasan. Icha, niloko ako ni Matandang Kin. Kaya pala pinilit niya akong magdala ng espada. Inyeta ka, Kin-ina. Kin-ina, napakasama mo. Talagang hindi maintindihan ang mga babae kapag nagtanim ng galit. Emie, akala mo maloloko mo ako? Malapit ng dumilim. Tingnan natin kung paano mo ako mahahanap. Kin-ina, sobra ka na. Nandoon siya. Hindi na siya makakalayo. Mga kapatid, sinumang makapugot ng ulo niya. May gantimpalang 100 pilak. Haha, bata. Tingnan natin kung saan ka patatakbo. Akin na ang ulo mo. Mamatay ka na. Hahaha, walang silbi. Ang suot niya, ang kinis ng balat niya. Halatang anak ng mayaman. Hahaha, ayaw ng tahimik na buhay. Gusto pang mamatay. Sige, pagbibigyan kita. Si Lao Jiu. Pinatay siya ng batang yan. Mga kapatid, huwag nating paalisin. Dakpin siya. Ipaghiganti si Lao Jiu. Habulin. Bilisan nyo. Huwag nyo siyang paalisin. Paliwanagin ng sulo. Nandoon siya. Talagang hindi sila bumibitaw. Gabi na, pero nagsisindi pa rin sila ng sulo. Mabuti sila ang nakikita, ako ang nakatago. Hoy, may nakita ba kayo doon? Ang batang yan, ang dulas parang igat. Kapag nahuli ko siya, hindi ko siya palalampasin. Kailangan siyang mahuli. Kung hindi ko sila papatayin, ako ang mamamatay. Kailangan kong masanay. Parang isang hayop na nakatutok sa biktima. Magaling. Ang puso ng batang ito ay nagsisimula ng magbago. Kapag mas delikado, mas kalmado. Ito ang tama. Ngayon, makakapagpatuloy na ako sa aking gagawin ng panatag. Ang mga bandidong ito ay nakakolekta ng maraming kayamanan. Sayang, ang ginto at pilak ay parang ulap lang sa akin. Isa lang ang aking layunin, ang hari ng gamot na ginseng. Nakita! Ang swerte talagang batang ito. Ang hari ng gamot na ginseng na ito ay napakaganda ang kalidad. Sino yan? Ang lakas ng loob. Isang babae. Naglakas loob bang magnakaw dito sa akin. Manahimik ka! Ngayon, palampasin kita. Sa hinaharap, may darating para kunin ang buhay mo. Ang pinuno ng mga bandido na ito ay bagay na kalaban para sa batang yon. Nasaan na sila? Patay na silang lahat, diwatang guro. Sinadya mo to, di ba? Alam mo na darating sila para habulin ako. Di ba? Ano ang pakiramdam mo unang pagpatay? Hindi maganda, napakapangit. Medyo nasusuka. Masasanay ka rin. Tara na, bumalik na tayo. Diwatang guro, Ano? kung namatay ako sa kamay ng mga bandidong yon, tutulungan mo ba ako? Hindi ko alam. Pwede mong subukan. Gino, bumalik na po ang binata. Puntahan niyo na po siya. Anak ko. Aking mahal na anak. Sa wakas, nakabalik ka na. Ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos lang? Huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako patay. Si Matandang Kin, nakabalik na ba siya? Nasa likod bahay. Anak, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kaya. Ako na ang haharap sa kanya. Anak, pag-usapan natin ng maayos. Napakahusay talaga ng babaeng yon. Matandang Lee, wala ka talagang silbi. Isang babae lang, takot na takot ka na. Oh, may tapang pa rin pala ang batang to. Diwatang guro, nakabalik na po ako. Maayos po ba ang tulog ninyo kagabi? Mag-ensayo kang espada. Akala ko pa naman may magandang palabas akong makikita. Nakakahiya talaga. Pinatay niya mag-isa ang mahigit 10 tulisan? Sigurado ka bang hindi mo siya tinulungan? Siya ay isang henyo. Henyong siya. Siya na isang walang silbi na hindi man lang makabukas na meridian? Ang ibig kong sabihin,
Siya ay isang henyo sa pagpatay. Gaano katagal bago ka nasanay sa unang beses mong pumatay? Isang aw. Kagabi pumatay siya ng mahigit 10 tao. Nang makita ko siya, nakukuha pa rin niyang magbiro. Kaya mo ba yan noon? Hindi. Hindi nagmamadali ang tungkol sa haring gamot. Nabalitaan kong may 1,000 taong gulang na Hesyo sa palasyo ng Taitsue sa kapitan na lungsod. Balak kong pumunta doon. Palasyo ng Taitsu, sigurado ka? Hindi simple ang matandang yon. Kahit ikaw, kung kukunin mo ng sapilitan, hindi ka sigurado na makakaalis ka ng buo. Hindi ko ito kukunin ng sapilitan maliban kung lubhang kinakailangan. Diwatang guro, handa na ba kayo? Jie, sumunod ka sa akin. Umasok ka. Tiyakin mo makakayanan mo ang init na ito. Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mong tiisin. Ito ang susi sa muling paghubog ng meridian. Hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Matandang Zhang, nagtagumpay ako. Para lang buksan ang aking meridian, napakalaki ng kanyang sakripisyo. Mabigat ang utang na loob na ito. Ang ginawa niya para sa iyo, hindi madali. Kinina, hindi masama. Tapos na ang kalahating araw. Mag-ensayo kang espada. Sechpo, Kinina, talagang hinahangaan kita. Ang ganitong gawain na labag sa kalikasan, nagtagumpay ka nga. Sapat lang ang kanyang matatag na kalooban. Kung iba ang tao, hindi ko masisiguro ang tagumpay. Bagaman magaling ang batang iyon, kung wala ang tulong mo, hindi niya kailanman mabubuksan ang isang meridian sa buong buhay niya. Ngayon, makakapagsimula na siyang magsanay. Pero may isa pang problema. Anong Flying Immortal Art ang ipapasanay mo sa kanya? May isang flying immortal art. Gusto kong subukan niya. Flying Immortal Art. Isang espada mula sa kanluran. Diwatang lumilipad mula sa langit. Ang sining ng espada ng unang henerasyong Diyos ng espada. 1,000 taon na ang nakalipas. Napakahirap matutunan ang pamamalaang ito. Sigurado ka bang ipag-aral mo sa kanya? Wala namang mawawala kung susubukan. 3 taon lang ang meron siya. Sa tingin mo, anong pamamaraan ang kailangan niyang matutunan para makahabol kay Huling Air? Kung hindi niya mahahabol ang cultivation level, kailangan niyang magsimula sa mga galaw. Nakagawa siya ang sarili niyang Tai Chi, ibig sabihin may talento siya sa pag-aaral ng espada. Baka makagawa siya ng sarili niyang landas ng martial arts. Mahirap yan. Sa loob ng 1,000 taon. Ilan lang ang nakagawa niyan? Jen Chai, mayroon kang kahangahangang martial soul. Pero wala kang tagapagmana. Hindi ka ba nang hihinayang? Ki. Sapat na ang alak at espada. Diretsuhin mo na. Magtulungan tayo. Ibigay natin sa kanya ang Flying Immortal Art. Bakit ko naman kayo tutulungan? Bilang kapwa sword cultivator, hindi mo ba gustong makita ang muling paglitaw ng estilong Diyos na espada? Ligia, lumapit ka. Narito na po. Narinig mo na ba ang tungkol sa Flying Immortal Art? narinig ko na po. Ito raw po ang pinakamahusay na pamamaraan ng cultivation sa mundo. Alam mo ba kung bakit? Hindi po. Dahil ang kabanatang Flying Immortal Art sa pamamaraan ng tunay na enerhiya ay napakakaunti at karaniwan. Kaya't ang pag-unlad ng pagsasanay ay napakabagal. Ang iba pang mga kabanata ay puro kahangahangang galaw. Ngunit ang tunay na enerhiya ang pundasyon. Kung mayroon ka lang mga galaw at walang malakas na cultivation, hindi mo magagamit ang kapangyarihan ng mga galaw. Hindi ba pwedeng magsanay muna ng ibang mga cultivation teknike? At kapag mayroon ng malakas na cultivation, saka na lang magsanay ng mga galaw ng Flying Immortal Art? Hindi. Marami na ring sumubok ang pamamaraan mo. Sa huli, nagkaroon silang key-deviation. Kung gayon, kapag nagsanay ako ng cultivation teknike sa Flying Immortal Art, hindi rin ba ako magiging mabagal tulad ng iba? Huwag kang mag-alala, tiyak na mabagal. Hindi mo na kailangang isipin yan. Sa sitwasyon mo ngayon na isang meridian pa lang ang nabuksan, karaniwan lang talaga ang iyong kakayahan. Walang gaanong pagkakaiba kung anong cultivation teknike ang sanayin mo. Mahirap nang bumagal pa ang bilis. Kabisa mo muna ang mental method ng King Yun Art magsanay ka tuwing umaga at gabi. Ungkol naman sa mga galaw, ako at si Jianying ang magtuturo sa iyo. Tandaan mo, Ang bilis naman. Sa wakas, mayroon pa ring ilang magandang katangian. Tingnan mong mabuti. ang bulaklak ay nakalalasing sa 3,000 bisita. Ang hamog ng espada ay nagyayelo sa 14 na probinsya. Ito ba ang Sword Immortal? Matandang Zhang, gaano katagal bago ko marating ang inyong antas? 30 taon. Para maabutan ang unang henerasyong Diyos ng espada. 300 taon. Kung makakaligtas ka sa ganoong katagal na panahon,
Hindi ka sasama? Hindi ka ba natatakot na patayin ng mga bandido ang batang yon? Kung hindi niya kayang harapin ang mga bandidong yon, hindi na niya kailangan pang matutong espada. Hindi ko naman siya inutusan na harapin ang mga bandido ng harapan. Kahit na malas at nakasalubong niya ang pinuno ng mga bandido, kung hindi niya kayang labanan, pwede siyang tumakbo. Komplikado ang lupain sa bundok, may paraan para makaligtas. Ang guro mo ay talagang walang puso at walang pakialam. Ang mabuhay ay swerte, ang mamatay ay tadhana. Tingnan na lang natin kung malaki ang swerte ng batang yon. Nangahas na nakawin ang hari ng gamot na ginseng ko, at gusto pang tumakas? Hanapin niyo siya. Kahit hukayin niyo ang lupa, hanapin niyo ang batang yon para sa akin. Opo, pinuno ng kampo. Paano ito lalabanan? Ang pinuno ng mga bandido ay isang mandirigma na nakabukas na ang banal na imbakan. Kailangan munang iwasan ang kanyang lakas at maghanap ng pagkakataon. Nandoon siya. Huwag niyo siyang paalisin. Habulin niyo siya. Sinumang makahuli sa kanya ay may gantimpalang 100 tael. Gusto mong hulihin ako, Apo? Sa susunod na buhay mo na lang, hindi na ako sasama. Paalam. Kapag may oras ang binibini, tiyak na makikipag-usap ako sa inyo tungkol sa buhay. Pero sa ngayon, mas mahalaga ang pagsasanay. Hindi na pwedeng maging tamad. Kin-ina. Hindi mo ba sinabi sa kanya na dapat kalmado ang isip habang nagsasanay at hindi dapat may halong emosyon? Akala ko alam niya. Problema yan. Sana malakas ang swerte ng batang yan at hindi siya mabaliw. May kakaiba. Bakit kalahating oras na? Wala pa ring galaw? Gisingin ba natin siya? Hindi mo siya pwedeng piliting gisingin. Mas lalala lang ang sitwasyon. Maghintay pa tayo. Ito, hindi ba't isang meridian pa lang ang nabuksan ng batang yan? Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Siguro nagkamali tayong lahat. Hindi. Dapat sabihin, nagkamali ang lahat ng tao sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig mong sabihin, ang paraan ng pagsasanay ng Flying Immortal Art ay kakaiba, at ang batang yan ay aksidenteng nakahanap ng tamang daan. Ang swerte talaga ng binatang yan. Nangyari pa sa kanya yan. Kapag nagising siya, tanungin na lang natin. Ito ba ang isang mandirigma? Pakiramdam ko, puno ako ng lakas ngayon. Batang yan, anong pinapangarap mo? Tumutulo na ang laway mo. Hehe, kakabukas lang ng banal na imbakan. Medyo excited lang. Paano mo nagawa yan? Tatanungin kita. Kanina, habang nagsasanay kang Flying Immortal Art, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na napakagaling ko. Bakit wala akong talento? Pero yung mga anak ng Diyos at anak ni Badha, ang aangas nila. Galit, Pwede pala yon? Siguro kapag may matinding pagbabago sa emosyon, bibilis ang daloy ng dugo. At ang Flying Immortal Art ay makakatulong para mas mabilis na dumaloy ang dugo. Pakiramdam ko ngayon, mas malakas ako kaysa dati. Mga senior, paano kung maglaban tayo ng 2 galaw? Genchi, ikaw na. Para malaman niya ang kanyang lugar. Tandaan, huwag mong saktan ng malubha. Huwag mo siyang saktan. Ang yabang mo, bata. Subukan mo ang isang galaw ko. Susubukan kong huwag kang patayin. Icha, teka lang. Nagbibiro lang ako. Nagkamali ako. Lintik na matandang hukluban. Tandaan ko to. Unahin ko kayong mga walang silbi para ilabas ang galit ko. Inuno ng kampo, tumakbo na naman yung bata sa kanluran. Hindi na namin siya maabutan. Inuno ng kampo, ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Inapaikot lang niya tayo. Hindi ba siya napapagod? Anuman ang gusto niyang gawin, hulihin niyo siya ng buhay. Gusto kong balatan siya ng buhay. Sino yan? Umiikot ang gulong ng kapalaran. Ngayon, ako naman ang susunod. Ibaba ang mga sandata ninyo. Napalibutan na kayo ng isang tao lang. Mga kapatid, isa lang siya. Siege, patayin nyo. Patayin, mga kapatid. Gawin nyo siyang giniling na karne. Ayaw nyo ng magandang alok.
kaya masamang parusa ang matitikman nyo. Tamang-tama, kayo ang susubukan ko sa bago kong espada. Hahaha, ang dali nyo namang talunin. Mga mahihina talaga kayo. Inuno ng kampo, masamang balita. Nandoon siya. Pumunta siya sa kampo natin. Hindi, ito ay isang panlilin lang. Bilisan nyo, bumalik kayong lahat. Haha, sabi ko na nga ba, paanong mangyayari na wala man lang kayong disenteng kayamanan? Habulin nyo, habulin nyo. Kahit anong mangyari, kailangan nating mabawi ang kahon sa kamay niya. Ah, Basta ibigay mo ang kahon sa kamay mo. Matatapos na ang usaping ito. Hahayaan kitang umalis ng ligtas. Ang ganda naman ng iniisip mo. Kung kaya mo, ipagpatuloy mo ang paghabol. Kung gayon, ibigay mo ang kahon at kahit anong gusto mo sa kampo ko, piliin mo. Lahat ng ginto at kayamanan ay sa iyo. Huwag na kayong magsayang ng lakas. Lahat ng bagay kulang ako, maliban sa pera. Hahabol pa ba kayo? Kung hindi, aalis na ako. Bata, huwag kang magpapahuli sa akin. Nasaan na? Bata, halika. Bata, nag-alok ng inumin, pero ayaw mo, kaya parusa ang inumin mo. Ibigay mo ang kahon. Nag-alok ng inumin? Anino lang? Managinip ka na lang. Gusto mo akong hulihin? May kakayahan ka ba? Bata. Hindi ba ito ang ikatlong binata ng mansyon ng Lee? Bakit siya nagkaroon ng ganoong kalalang sugat? Huwag ka nang magtanong. Dali, dalhin siya sa mansyon ng Lee. Diwatang guro, anong nangyari kay Zai? Ilang tadyang ang nabali. Ayos lang. Dalhin siya sa silid ng gamot. Anong ginawa ng batang ito? Ingnan mo ang palad sa dibdib niya. Ang pinuno ng kampo ay halatang nagalit ng husto. Gusto niyang patayin ang batang ito. Marahil ay may kinalaman dito. Bakit? May kakaiba ba sa batong ito? Kinina, mataas ang iyong cultivation. Pero ang iyong kaalaman, malayo sa akin, na isang matandang lalaki. Alam mo ba kung ano ito? Hindi. Ito ang banal na bato ng pulang apoy. Ang pinakamalakas na yang na banal na bagay sa buong mundo. Pero ang 1,000 taong gulang na malamig na bakal na nasa iyong espadang King Shuang ay mas mahalaga pa. Kung ito ay isang banal na bagay, maaari ba itong gamitin para gumawang espada para sa kanya? Mahirap. Ang apoy sa mundo ay hindi kayang tanggapin. Ngunit ang nag-isang yin ay hindi lumalago, ang nag-isang yang ay hindi nabubuhay. Kaya kailangan ng isang bagay na lubhangin. Genchi, hindi ka ba nagtataka? Paano nakilala ang simpleng bandido ang ganitong banal na bagay? At itinago pa ng napakahigpit. May punto ka. Ikaw mismo ang kikilos? Ang isang matanda ay umaatake sa isang bata? Hindi ko magagawa yan. Siya ang kumuhang banal na bakal na ito. Ang susunod na hakbang ay dapat niyang gawin. Oh, buhay pa pala. Magaling, magaling. Kung hindi ka pa lumabas, akala ko patay ka na. Nakakainis. Buhay na buhay ako, hindi ako mamamatay. Pero muntik na talaga, muntik na akong mamatay. Kumusta? Ang tunay na mandirigma ay hindi kasing simple na iniisip mo, di ba? Napakalakas niya. Kung hindi siya nagpabaya at tinanggap ang aking saksak, baka hindi na talaga ako nakabalik. Sabihin mo, anong nangyari? Tama ang ginawa mo. Kahit na sinaksak mo siya ng espada, kung ipagpapatuloy mo ang laban, ikaw pa rin ang mamamatay. Humble lang, humble lang. Naramdaman ko lang na napakalakas niya. Wala akong kumpiyansang manalo sa kanya. Malapit na. Sa mga araw na ito, sanay mo muna ang pusong Flying Immortal Art. Kapag medyo gumaling na ang sugat mo, buong lakas kitang tuturuan ng swordplay ng Flying Immortal Art. Alaga, maraming salamat, Diwatang Guro. Binibining Yue, nandito na tayo. Ito ang 1,000 taong gulang na kapital na lungsod ng dinastiyang Dashang. Ang puso ng mundo, sa wakas, dumating din.
Hindi na makakaiwas ang pamilya Lee. Ipinapaalam ko sa ikasyam na prinsesa, nakapasok na sa lungsod ang karwahe ng ikatlong prinsip. Kasama rin ang mga tao mula sa pamilya Lee ng lungsod ng Yuzhou. Bukod pa rito, ang ikaapat na prinsip ay naghihintay sa labas ng bulwagan. Kuya, pasok po kayo. Murong, bumalik na ang iyong ikatlong kuya. Hindi mo ba siya sasalubungin? Hindi rin naman pumunta ang ikaapat na prinsip. Hindi ba? Nakakapagod kausapin ang ikatlong prinsip. Nabalitaan kong dumating din ang mga tao mula sa pamilya Lee. Ang direktang anak ba ng pamilya Lee? Sabi-sabi, si Zai ay naging disipulo ng Plum Blossom Sword Immortal. Kung magkaroon ng pagkakataon, gusto ko siyang hamunin. Siguro ay madidismaya ang ikaapat na prinsip. Ayon sa aking impormasyon, ang sumama sa ikatlong prinsip, pabalik sa kapital na lungsod, ay si Liu Wei, ang panganay na anak ng pamilya Lee. Hindi sumama si Li Zai. Sayang naman. Hindi sayang. Darating siya. Malapit na ring dumating si Li Zai. Anong ibig mong sabihin? Kuya, ang mga ganitong intriga at pagbaplano, hindi mo naman gusto. Huwag ka nang magtanong pa. Ginagaranti ako na darating si Li Zai. Maghintay ka lang ng payapa. Alis na ako. Ang hindi paglaban ng ikaapat na prinsip, hindi nangangahulugang makakaiwas siya. Kapag dumating na ang lehitimong anak ng pamilya Lee sa kapital na lungsod, ang lantaran at lihim na labanan sa pagitan ng pamilya ng hari at pamilya Lee ay formal nang magsisimula. Kalma lang. Matagal na nating inaasahan yan. Hindi pwede. Sa bilis na yan, kahit magsanay siyang 100 taon, hindi niya maabutan si Huling Air. Kailangan kong buksan ang iba pa niyang meridian sa lalong madaling panahon. Mahirap. Nakita mo naman, ang kanyang katawan ay nagkakaroon na ng resistensya sa mahimalang gamot, lalong humihina. Kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit kolektahin pa ang lahat ng mahimalang gamot sa mundo, hindi pa rin sapat para mabuksan ang 8 meridian niya. Kung talagang hindi na kaya, pupunta ako sa kapital na lungsod. Pag-usapan natin ng mas detalyado. Napakakakilakilabot ng pinunong Confucian na yan. Sa kapital na lungsod ng Dashang, hindi pa siya natatalo. Ang paggamit ng puwersa ay huling paraan. Ang pakikipagkalakalan ang pinakamahusay. Sabing batang yon, ang mga tao ay naghahabol ng kita, ngunit mayroon ding mga bagay na hindi nila makukuha. Nga pala, nasaan na ang batang yun? Pumunta sa bundok ng Kilong. Kung susumahin ang oras, dapat pabalik na siya. Oy, ang ganda ng estilo mo. Binata, ninakaw mo ba ang dalaga ng kung sino at binugbog ka? Umalis ka, matandang Zhang. Hindi mo ba ako gustong maging maayos? Diwatang guro, inambush ako ng mga walang hiya na bandido. Halos hindi na ako nakabalik. Diwatang guro, bakit hindi mo man lang ako pinapansin bilang disipulo mo? Bawat ilang araw, pumupunta ka sa kampong iba para maghanap ng gulo. Kung ako, mag-iisip din ako ng paraan para ambusin ka. Basta hindi ka namatay, ayos na. Mukhang halos gumaling na rin ang mga sugat mo. Simula ngayon, tuturuan kita ng mga galawang Flying Immortal Art. Tanggalin ang lahat ng pag-alinlangan. Ibigay mo sa akin ang espada. Heto. Sundin mo ang mga yapak sa lupa at magsanay. Kapag nagawa mo na ito ng walang pagkakamali, tuturuan kita ng susunod na galaw. Anong nangyayari sa mga yapak na ito? Kung ganoon kadali lang matutunan ang Flying Immortal Art sa loob ng libu-libong taon, wala sanang nakapag-ensayo nito. Oy, anong nangyari dito? Gusto mo nang tumalon sa lawa? Hindi pa naman matagal kang nag-ensayo. Ay, Matandang Zhang, huwag kang magsalita ng masama. Bakit ang hirap-hirap nitong sanayin? ang galaw at espada ng Flying Immortal Art ay sadyang mahirap sanayin. Lalo na kapag ginagamit mo ang iyong tunay na enerhiya. Kung hindi mo ito lubos na master, maaari mo lang masaktan ang sarili mo, tulad ng nangyari sa'yo ngayon. Tungkol naman sa pagtulong, responsableng sasabihin ko sa'yo, ang matandang ito ay walang magagawa. Bahala ka na sa buhay mo. Maling pinili kong kaibigan. Talagang nakita ko na ang tunay mong kulay. Haha, gabi na. Hindi na ako sasama sa'yo, matanda na ako. Segish, matutulog na ako. Tingnan mo lang. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang lampasan ang 9 na hakbang na ito. Sword Immortal, dahil may daan sa unahan, patuloy akong maglalakad. Ang ganito ang katatagan at pagiging hindi sumusuko ay mas mahirap makuha kaysa talento. Lizay,
Ang iyong talas ay maaaring magulat sa buong mundo. Ikalimang bahagi. Alagang ang sipag ay nakakabawi sa kakulangan. Sa hindi na magtatagal, baka nga master na niya ang unang kabanata ng Flying Immortal Art na ito. Ganap na. 8 Lee, Sige po. Maraming salamat, prinsesa. Tungkol sa reputasyon ni Ate Lee, matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Murong. Nabalitaan kong dumating ka sa kapital na lungsod, kaya hindi na ako makapaghintay na makita ka. Prinsesa, Sobra ka namang magsalita. Isang karangalan para kay Yue, na makaharap ang prinsesa. mabuti kung gayon. Narinig ko na kasama mo ang aking ikatlong prinsipe sa pagdating sa kapital na lungsod. Ate Lee, bakit hindi ka na lang manatili sa aking mansyon ng prinsesa ng ilang araw? Para makahingi rin ako ng pahintulot sa aking ina na lumabas ng palasyo at manatili sa labas. Maraming salamat sa kabaitan ng prinsesa. Ngunit mayroon ng plano si Yue sa kanyang pagdating dito. Paumanhin po. Sige na nga, Utal, nanito naman si Ate Lee sa kapital na lungsod. Magkakaroon pa rin tayo ng pagkakataong magkita. Tungkol nga pala sa kooperasyon, mayroon ka na bang napupusuan na kandidato, ate? Nabanggit na ikatlong prinsip sa pamilya Lee ang tatlong kumpanya. Ang Changsun Family Business Alliance at ang Yin Clan Bank. Sabi na ikatlong prinsip ay tutulungan niya kaming ipakilala. Ngunit hindi pa namin sila nakikita. Dahil ipinangako ng ikatlong prinsipe na ipakikilala kayo, hindi na ako makikialam, Murong. Prinsesa, baguhan pa lang si Yue sa kapital na lungsod. Sana ay matulungan niyo po ako. Ang mga puwersa sa kapital na lungsod ay komplikado. Kailangan mong mag-ingat, ete. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, maaari kong pag-isipan pa. Ang pamilya Changsun, iyon ang pamilya ng aking ina. Ang payo ng prinsesa. Naalala ni Yue, prinsesa. Oh, paano ko narinig na ang mga bagay na ito ay inimbento ng ikatlong binata ng mansyon ng Lee? Nagkamali ba ako ng pagkakarinig? Mga tsismis lang po yan. Nang magsimulang magnegosyo ang aming pamilya Lee, ang aking nakababatang kapatid ay wala pa pong 7 taong gulang. Paano niya po maimbento ang mga ito? Ama ka nga naman. Nahabol na nila. Pinuno ng kampo. Bakit ang lakas na ng batang yan? 7 o 8 kapatid natin ang umambush, pero hindi natin siya napigilan. Malamang nabuksan na ng batang yan ang banal na imbakan. Ngayon ay isa na siyang mandirigma. Kaya, kapag nakita niyo siya, huwag kayong mag-isa. Mas mabuti kung sabay-sabay kayong atake, mga 12-12. Hoy, hahabulin niyo pa ba ako o hindi? Bata, huwag kang magpahuli sa akin. Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Malaking tao. Ang luma na ng linyang yan. Halos magkaroon na ng kalyo ang tenga ko. Hahabulin niyo ba ako o hindi? Mga kapatid, habulin niyo siya. Bata, may lakas ka ba ng loob na huminto at lumaban sa akin? Hindi naman masama ang lumaban. Pero kung mananalo ako, sasagutin mo ang 3 tanong ko. Anong mga tanong? Pumayag ka muna. Wala ka bang lakas ng loob na tumaya? Sige, pumapayag ako. Pero dapat may kakayahan ka rin. Natalo mo ako. Masyadong mabagal. Ang bilis ng galaw mo, hindi ko masundan. Ang bilis mo, hindi mo talaga ako kayang sabayan. Ito, impossible. Ano? Ayaw mong tanggapin ang pagkatalo? Gusto mo bang ipakita ko pa ang ilang galaw ng espada ko? Bago ka umamin ng pagkatalo? Sumusuko ako. Sabihin mo, ano ang gusto mong malaman? Napaka-simple. Saan mo nakuha ang Red Fire Iron Essence na yan? Paano mo nakilala na Red Fire Iron Essence yon? Ako ang nagtatanong ngayon. Limitado ang pasensya ko. Sabihin mo. Ang Yin Clan. Ninanakaw ko ang Red Fire Iron Essence mula sa Yin Clan. Yin Clan? Ang tinutukoy mo ba ay ang Yin Clan Bank sa kapital na lungsod? Sa lakas ng Yin Clan, ano ba talaga ang koneksyon mo sa Yin Clan? Ito ba ang pangalawa mong tanong? Siguro. Ang Yin Clan ang aking kaaway. Pinatay nila ang aking ina.
Ang aking ina ay personal na katulong ng unang ginang ng Yin clan. Ang babaeng yon ang sumira sa kanya. Ikaw ay isang illegitimate na anak ng Yin clan na itinakwil. Ano kung itinakwil? Hindi ba karapat-dapat ang isang itinakwil na magkaroon ng sariling buhay? Marahil matutulungan kita. Matutulungan mo ako? Bakit mo ako tinulungan? Wala lang. Masaya ako na tinulungan kitang makatakas sa mga humahabol. Bilang kapalit, kailangan mo akong paglingkuran ng 10 taon. 10 taon? Impossible. 3 taon lang, pinakamaami. 5 taon, hindi bababa doon. Sa negosyo, kung walang kapalit, walang gustong gumawa. Deal. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Yin Kuang. Tatanungin kita, saan may bagay na kasing antas ng banal na bato ng pulang apoy na may matinding yin energy? Hindi ko alam. May isang sirang scroll sa kayamanan ng Yin clan. Tinatawag na mahahalagang aral ng palasyo ng langit. Marahil ay may nakasulat doon. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Maaari na ba akong umalis? Bumalik ka muna. Ayusin ko agad. Sana hindi ka magbago ng isip. Sana totoo ang sinasabi mo. Kuya, parang nakikita kita sa liham na ito. Ngayon, nakilala ko ang isang tao, nagngangalang Yin Kuang, na may kakaibang pinagmulan. Maaring maging malaking tulong siya sa hinaharap. Sana ay lihim mo siyang alagaan, kuya, para sa ating pagpaplano. Pinuno ng gusali, ito ang lihim na mensahe mula sa lungsod ng Yuzhou. Hongshu, bumalik ka agad sa Yuzhou. Nasa utos ako ng 3 prinsip. At saka, dalhin mo rin sa kanya itong Chonjon Sword. 8 Hongsu, napagod ka siguro sa biyahe. 4 prinsip. Pinadala ako ng pinuno ng gusali upang sumunod sa utos ng 3 prinsip. Huwag mo namang sabihing utos, parang ang formal naman. Inanyayahan ko si Ate Hongsu rito, para humingi lang ng kaunting tulong. Ano po ang ipag-utos ng 3 prinsip? Gagawin ko po ang lahat para makatulong. Ito po ang espada na ipinapabigay ng pinuno ng gusali sa 3 prinsip. Espada. Chunjun, Sayang ang magandang espada. Pero magaling ang babaeng yan. eksperto sa lason. Saan nakakita ang pamilya Li na napakaraming kakaibang tao? Isang maliit na babae pa lang, pero napakakaiba na. Sa pagiging mapanlin lang ng batang yan, sigurado akong may masama siyang balak, AMM. Lumaki na si Zai. Hayaan mong tingnan ni ate kung talagang lumaki ka na. Hindi yata maganda yan. Anong hindi maganda? Hindi ba't nakita ko na noong bata ka pa? Bata pa ako noon. Hindi ko pa naintindihan. Ngayon, malaki na ako. Ngayon. Comfortable ka ba? Comfortable. 8 Hongsu, hindi ko sinasadya. Sinasadya ko. Talagang lumaki na si Zai. 8 Hongsu, pag-usapan na natin ang mahalaga. AME. Pa, hindi ko maantala ang iyong mga gawain. 3 araw at 3 gabi akong naglakbay ng tuloy-tuloy. Ilang kabayo na nga ang namatay sa pagtakbo. Naghirap ka, 8 Hongsu. Uminom ka muna ng tsa para mabasa ang lalamunan mo. 8 Hongsu. Mayroon akong isang anak sa labas ng Yin clan sa kapital na lungsod. Hinahabol siya ng unang ginang, kaya naging bandido siya. Kamakailan lang, napasuko ko siya. Anak sa labas ng Yin clan? May pakinabang ba siya sa iyo? 8 Hongsu, bihasa ka sa sining ng pagpapangga. Maaari mo ba siyang tulungan magpangga? At pagkatapos ay ipadala siya sa kapital na lungsod ng dinastiyang Dashang. Mapagkakatiwalaan ba ang taong ito? At Hongsu, hindi ka naman nagtanong ng ganyan dati. Hindi ba't ikaw, ang batang Ginoo, ay may marangal na pagkatao? Kailangan kong maging maingat sa lahat ng bagay. Naiintindihan ko, kapag pinapanggap ko siya, lalagyan ko ng kaunting dagdag. Ang panlunas ay ihahanda ko rin agad para sa iyo. Alam kong si At Hongsu ang pinakamabait sa akin. Yakap-yakap. Huwag kang ganyan. Hanapin mo na ang taong iyon. Umalis siya. Palihim. Ano ba talaga ang ginagawa ng batang ito? Hindi ko alam pero mukhang may kinalaman sa pinuno ng kampo. 8 Hongsu, ipinagkakatiwala ko na sayo. Pwede ka nang lumabas at asikasuhin ang sarili mong gawain. Ayos ka, bata. Pati yang pinuno ng kampo, napasuko mo. May nalaman ka ba? Ang pangalan niya ay Yin Kuang. Siya ay mula sa Yin Clan Bank ng kapital na lungsod. Ang pulang apoy na bakal na esensya. Siya ang nagnakaw niyan mula sa kayamanan ng pamilya Yin. Pero sinabi lang niya na mayroong
mahahalagang aral ng palasyo ng langit, ang pamilya Yin. Nakalista doon ang mga kakaibang kayamanan at bagay. Baka doon natin makita ang pahiwatig. Mahahalagang aral ng palasyo ng langit? Ang sirang aklat na yan ay nasa pamilya Yin pala. Sinasabing isinulat ang aklat na ito noong simula ng dinastiyang Dashang. Nakalista doon ang hindi mabilang na kakaibang kayamanan at pangyayari na hindi pa naririnig ng mundo. Kung ganoon, mas kailangan nating makakuha ng paraan para makuha ang aklat na ito. Ang babaeng iyon ay marunong magpalit ng mukha. Ang diwatang guro pa rin ang pinakamatalino. Plano kong baguhin ang mukha ni Yin Kuwang at ipadala siya sa pamilya Yin. Hindi ba pagpapalit lang na mukha yan? Bakit ang daming arte? Hindi ba't nag-alala lang ako na makilala siya? Kaya medyo matindi ang ginawa ko. Pwede pa bang bumalik sa dati? Depende sa swerte. Hindi ko sinira ang tiwala ninyo. 8 Hongsu, diwatang guro, at matandang Jian Qi. Lahat kayo ay mapagkakatiwalaan. Hindi mo na kailangang magpangga. Bakit hindi mo sinabi agad? Nahimatay na sa sakit ang tao. Siguro abutin ng 3 o 4 na oras bago siya magising. Munting dalaga. Sino ang guro mo? Self-taught. Hindi na ako magtatanong. Mag-usap na lang kayo. Matandang Zhang, matutulog na ako. Maghinay-hinay ka. Mas pagtuunan mo ng pansin ang pagsasanay ng espada. Diwatang guro. Nagkakamali ka. Ano? Hindi ba ako karapat-dapat sa'yo? Ang bilis mong magpaliwanag. Hindi. Zai. Handa ka na bang pumunta sa kapital na lungsod? Hey. Ayoko, pero mukhang kailangan kong pumunta. 8 Hongsu. Naisip mo na bang umuwi? Wala akong tahanan. Hanggat gusto ni 8 Hongsu. Ang mansyon ng Li ay laging magiging tahanan ni 8 Hongsu. Talagang lumaki na si Zai. Marunong na siyang magsalita ng magagandang salita para bulahin ang mga babae. Nakita na pala ni 8 Hongsu ang lahat. Sage, gabi na. Umuwi ka na rin sa kwarto mo at magpahinga. Bukas ng umaga, dadalhin ko na si Yin Kuwang pabalik sa kapital na lungsod. Ang bilis naman. Kailangan ng iyong kuya ng mga tao ngayon. Masyado pa tayong mahina sa kapital na lungsod. Ang lahat ng ito ay para sa'yo, kaya magpakitang gilas ka. Malalim ang tubig sa kapital na lungsod. Kung may mangyari, hindi ko na sigurado kung mapoprotektahan pa kita. 8 Hongsu, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang ating mansyon ng Li ay magkakaroon ng isang sword immortal na kilala sa buong mundo. Ang laki ng bibig mo. Hindi ako naniniwala. Ang huling hakbang na ito ay kailangan kong tapusin ngayon ako, si Li Zai. Para kay 8 Hongsu. Para kay kuya. Para sa pamilyang Li. Kailangan kong magtagumpay. Zai, nabaliw ka na ba? Mahalaga ang pagsasanay ng espada. Pero hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo. Tingnan mo ang lahat ng sugat mo. Nagtagumpay nga siya. Alis na ba si 8 Hongsu? Pagdating mo sa kapital na lungsod, sundin mo ang lahat ng utos ni 8 Hongsu. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ang ikalawang galaw ng Jian Chai, ikaw na ang magturo. Ha 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 ha. Magaling, bata. Panoorin mo ng mabuti. Kung mas bata lang ako ng ilang taon, mas kahanga-hanga ang pagpapakita ko. Huwag na lang po. Ang lakas nyo na po ngayon. Magsanay ka ng mabuti. Ang Flying Immortal Art ay may 9 na galaw. Ang hirap ay double-double rin ang pagtaas. Lalo na ang huling 3 galaw. Kahit ako at si Kin-ina ay hindi ka matuturuan. Sana bago ako mamatay, makita kitang muling ipakita ang 3 walang kapantay na galaw ng Flying Immortal. Susubukan ko. Sige, magsanay ka ng espada. Jian Chai, hindi ito maganda. Masyadong mabagal. Ayos pa ang unang 2 galaw pero ang ikatlong galaw ay may 27 hakbang. Sapat na ang kanyang pagsisikap. Isa pa lang ang meridian na nabuksan niya. Limitado ang kanyang bilis sa pagsasanay at kakayahan sa pagkontrol ng katawan. Limitado. Pupunta ako sa kapital na lungsod. Ipinagkakatiwala ko ito sa'yo. Ngayon, ako ang bahala sa mansyon ng Li. Salamat. Saan pumunta si Matandang Qin? Sa kapital na lungsod. Kapital na lungsod.
Anong gagawin niya doon? Kukuha ng gamot para sa iyo. Huwag ka nang magsalita pa. Ipagpatuloy mo ang pagsasanay mo ng espada. Dahil nandito ka na, magpakita ka na. Kinina, bumabati sa pinunong Confucian. Ang Sword Immortal ng Plum Blossom ay personal na dumating. Mayroon ba kayong kailangan? Ano ang ibig sabihin ng pinunong Confucian? Kapag dumating ang ikatlong anak ng pamilya Lee sa palasyo ng Taitsu, ako mismo ang magsasabi sa kanya. Malamang ay hindi siya pupunta sa kapital na lungsod. Ang pagdating o hindi pagdating niya, ay hindi niya kayang desisyunan.